Ang tanong na umuulan ng bilyones, Christmas morning na 2025. Pero para sa marami sa atin, ang tanong na bumabagabag ay hindi kung ano ang handa sa Noche Buena, kundi kung bakit sa kabila ng daan-daang bilyong pisong ginastos ng gobyerno, konting ulan lang, baha pa rin. Napapaisip ka ba? Bakit parang walang katapusan ang pagtatayo ng mga pader at paghuhukay ng mga estero, pero pagdating ng bagyo, tila ba walang nangyari? Hindi ka nag-iisa sa tanong na iyan. Parang isang sirang gripo na ayaw tumigil ang pag-agos ng pondo para sa flood control. Pero ang tubig baha nananatili sa ating mga kalsada, pumapasok sa ating mga tahanan, at sumisira sa ating mga kabuhayan. Ang simpleng tanong na ito ang naging mitsa ng isa sa pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng ating bansa. Simula 2022, mahigit 545 bilyon pesos ang inilaan para sa mga proyektong may kinalaman sa pagkontrol ng baha. Isipin mo na lang kung gaano kalaking pera iyon, sapat para makapagpatayo ng libo-libong eskwelahan o ospital. Sa 2025 pa lang, umabot na sa 360 bilyon ang budget ng Department of Public Works and Highways para dito. Logically, dapat sana ay ramdam na natin ang ginhawa. Dapat sana ay mas ligtas na ang ating mga komunidad. Pero nang sumalanta ang bagyong Kalmaegi noong Nobyembre, nakita natin ang masaklap na katotohanan sa Cebu, kung saan bilyon-bilyon din ang ginastos, naging katastropiko pa rin ang pagbaha. Dito na nagsimulang magtanong ang lahat, saan napunta ang pera? Ang sagot, na unti-unting lumabas sa nakalipas na taon, ay kasing dumi at kasing putik ng mismong baha na dapat sana'y pinipigilan nito. Ang issue ay hindi lang pala tungkol sa engineering o sa climate change. Ito ay isang malalim at malawak na kwento ng korupsyon kung saan ang pondong dapat sana ay magliligtas ng buhay at ari-arian ay napunta raw sa bulsa ng ilan. Ang mga flood control projects ay naging isang malaking cash cow, isang sistema kung saan ang mga kontrata ay ibinibigay sa mga piling kumpanya at ang mga proyekto ay minsan substandard o mas malala, hindi talaga nag-i-exist. Ito ang tinatawag na ghost projects. Habang lumalalim ang ating pag-unawa sa isyung ito, makikita natin na hindi ito simpleng kaso ng pagnanakaw. Ito ay isang sistematikong problema na kinasasangkutan ng mga politiko, matataas na opisyal ng gobyerno, at mga negosyanteng tila walang takot sa batas. Ang bawat sentimong nawawala sa kaban ng bayan ay katumbas ng pagkasira ng pag-asa ng isang pamilyang nawalan ng bahay, ng isang magsasakang nalunod ang pananim, at ng isang batang hindi makapasok sa eskwela dahil lubog ang daan. Ang kwento ng flood control scandal ay kwento nating lahat, dahil sa huli, tayong mga ordinaryong Pilipino ang nagbabayad at nagdurusa. Tara, silipin natin kung paano nabunyag ang lahat. Ang pagsabog ng iskandalong ito ay hindi nangyari sa isang iglap. Para itong isang dam na unti-unting nagkakabitak hanggang sa tuluyan ng gumuho. Nagsimula ang lahat sa mga bulong-bulungan at mga ulat mula sa local government units. Mga alkalde, tulad ni Mayor Isko Moreno ng Maynila at Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, ang unang naglakas loob na magsalita. Sa Maynila, nabunyag na mahigit 200 proyekto ng DPWH na nagkakahalaga ng 14 na bilyon ay itinayo ng walang kaukulang permit mula sa City Hall. Sa Quezon City naman, sa 254 na proyekto, 2 lang pala ang may basbas ng lokal na pamahalaan. Mas nakakabahala pa, 66 sa mga proyektong ito na may halagang 17 bilyon ay may mali o wala talagang lokasyon sa mapa. Ang mga revelasyong ito mula sa mga siyudad ang naging mitsa para sa mas malalim na investigasyon. Nagkaroon ng sunod-sunod na Senate inquiries na nagbukas ng Pandora's box ng mga anomalya. Dito na lumabas ang mga testimonya mula sa mga whistleblower at mga contractor mismo. Isa sa pinaka-shocking na pahayag ay galing kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa kanya, base sa impormasyong nakuha niya mula sa mga contractor, aabot daw sa 30% ng budget ng isang proyekto ang tunay na napupunta sa construction. Ang malaking bahagi, naaabot daw sa 40%, ay napupunta bilang kickback sa mga mambabatas na nag-endorso ng proyekto. Ang natitirang porsyento ay napupunta sa iba pang layer ng korupsyon at kita ng contractor. Kasabay ng mga pagdinig sa Senado, nagsimula na rin kumilos ang Commission on Audit. Naglunsad sila ng malawakang fraud at performance audits sa libo-libong flood control projects na pinondohan mula 2022.
ang kanilang mga natuklasan ay nakakagimbal. Sa probinsya pa lang ng Bulacan, nakahanap sila ng mga peking proyekto na nagkakahalaga ng 389.6 na milyon. Dahil dito, nagrekomenda ang COA na sampahan ng kasong graft at malversation ang mga opisyal ng DPWH at mga contractor na sangkot. Ang mga ulat ng COA ang naging matibay na ebidensya na hindi lang ito tsismis. Ito ay isang malawakang pandaraya sa pera ng bayan. Ang mga balita tungkol sa scandal ay mabilis na kumalat sa social media. Ang mga kabataan na dati abala sa kung anong trending ay biglang naging abala sa pag-share ng mga news articles, infographics at memes tungkol sa korupsyon. Ang mga salitang ghost project, kickback at substandard ay naging bahagi ng pang-araw-araw na usapan. Ang galit na dati ay nararamdaman lang tuwing may baha ay naging isang kolektibong sigaw para sa pananagutan. Ang pagbaha ng katotohanan ay hindi na napigilan, at inilantad nito ang madilim na mundo sa likod ng bawat pader na dapat sana'y nagbibigay proteksyon sa atin. Paano nga ba eksaktong ginagawa ang pandaraya sa flood control projects? Dalawa ang pangunahing modus na lumabas sa mga investigasyon, ang mga ghost project at ang paggamit ng substandard na materyales. Ang ghost projects ang pinakagarapal sa lahat. Dito, ang isang proyekto ay may kumpletong papeles, may budget, may plano at may contractor na nanalo sa bidding. Pero sa katotohanan, wala talagang itinayong istruktura. Bayad na ang gobyerno, pero walang flood wall o dike na makikita. Para itong isang multo na sa papel, pero wala sa realidad. Ito ang nadiskubre ng COA sa Bulacan at sa maraming iba pang lugar na may mga proyektong may maling coordinates na ginagawang imposible ang pag-verify kung saan ito itinayo. Ang pangalawang modus na mas karaniwan ay ang paggamit ng mga substandard na materyales at hindi pagsunod sa tamang plano. Dito, mayroon ngang itinayong pader, pero napakanipis nito gawa sa mahinang klase ng semento o kulang sa bakal. Sa madaling salita, tinitipid ng husto ang materyales para lumaki ang kita ng contractor at ang kickback ng mga kasabwat na opisyal. Ito ang dahilan kung bakit may mga bagong gawang flood wall na gumuho sa unang malakas na ulan pa lang. Ang resulta? Pera na nasayang at panganib na hindi nawala. Ang mga pader na ito ay nagiging simbolo ng huwad na seguridad, isang peking proteksyon na binayaran ng buwis ng taumbayan. Ang sistema ay nagsisimula raw sa Kongreso, kung saan ang mga mambabatas ay naglalagay ng pondo para sa mga flood control project sa kanilang mga distrito, madalas sa ilalim ng mga unprogrammed funds na mahirap i-audit. Ayon sa mga ulat, mula 2023 hanggang 2024, nag-release si Pangulong Marcos ng 214 na bilyon mula sa ganitong pondo at 111 bilyon dito ay napunta sa flood control. Kapag naaprubahan na ang budget, ang mga kontrata ay umano'y napunta sa mga favored contractors, mga kumpanyang may malakas na koneksyon sa mga politiko. Sila-sila lang ang nagpapasahan ng mga proyekto na nagre-resulta sa isang monopolya ng korupsyon. Ang ganitong kalakaran ay nagdulot ng malawakang pagkasira ng tiwala sa DPWH, ang ahensyang pangunahing responsable sa infrastruktura ng bansa. Aabot sa 40 opisyal ng DPWH ang na-implicate sa scandal at marami sa kanila ang sinuspinde na ng ombudsman. Ang mga inhinyero at opisyal na dapat sana'y tagapagbantay ng kalidad at integridad ng mga proyekto ay naging bahagi mismo ng problema. Ang buong sistema, mula sa pagpaplano ng budget hanggang sa implementasyon sa lapangan, ay nababalot ng anomalya. Ang bawat baha na nararanasan natin ay isang paalala ng sistemang ito na matagal nang lumulunod sa ating pag-asa para sa isang tapat na pamahala. Sa bawat malaking iskandalo, laging may mga pangalang lumulutang. Sa kaso ng flood control scam, ilang personalidad ang naging sentro ng kontrobersya na nag-ugnay sa mundo ng politika, negosyo at maging sa social media. Isa sa mga pinakaunang nakilala ng publiko ay si Cesara Sara Diskaya, na binansagang Queen of Flood Control. Siya ang may-ari o co-owner ng maraming kumpanya, kabilang na ang Alpha and Omega General Contractor, na sinasabing nakakuha ng bilyon-bilyong halaga ng mga proyekto. Ngayong Disyembre, may inilabas ng arrest warrant laban sa kanya para sa isang ghost project kung saan milyon-milyon daw ang kanyang ibinulsa. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng kung paano ang isang individual ay maaring magkamal ng yaman mula sa kaban ng bayan. Isa pang pamilyang naging laman ng balita ay ang mga Ko.
Ang mga kumpanyang SunWest Inc. at Hightone Construction na iniuugnay sa dating mambabatas na si Zaldy Co. ay nakakuha raw ng 10 bilyon at 15 milyon para sa 79 na flood control projects mula 2022. Lalo pang uminit ang issue ng ang kanyang pamangkin, ang social media influencer na si Claudine Co, ay umani ng galit mula sa publiko dahil sa pagpapakita ng marangyang pamumuhay online. Ang mga larawan ng mamahaling sasakyan at designer bags habang ang bansa ay binabaha at naghihirap ay nagpaalab sa damdamin ng mga tao. Ang terminong Nepo Kids ay naging bukang bibig na tumutukoy sa mga kaanak ng politiko na nakikinabang sa yaman na galing umano sa korupsyon. Si Zaldy Co ay naging isang pugante matapos akusahan ng pamilya Marcos na nakikinabang din umano sa scam. Hindi lang mga contractor ang nadawit. Ang iskandalo ay umabot sa pinakamatataas na antas ng gobyerno. Ayon sa mga report, aabot sa 9 na senador, 32 kongresista, at 10 opisyal ng pambansang pamahalaan, kabilang ang 5 miyembro ng gabinete, ang iniimbestigahan. Ang isa pang negosyanteng nabanggit ay si Glenn Escandor, na ang kumpanyang Genesis 88 Construction Inc. ay isa rin sa mga malalaking contractor ng DPWH. Lumabas na isa pa niyang kumpanya ang nag-donate ng halos 20 milyon sa kampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022 sa kabila ng batas na nagbabawal sa mga government contractor na mag-donate sa mga kandidato. Ang mga koneksyong ito ay nagpakita kung gaano kalalim ang ugnayan ng pera at politika. Ang mga personalidad na ito, mula sa tinaguriang queen hanggang sa mga makapangyarihang politiko at kanilang mga kaanak, ang nagbigay ng mukha sa isang problemang madalas ay abstrakto para sa marami. Sila ang naging target ng galit ng publiko. Ang kanilang mga pangalan at larawan ay ipinaskil sa mga rally at naging viral sa social media. Ang kanilang mga kwento ay nagsilbing paalala na ang korupsyon ay hindi isang walang mukhang krimen. Ito ay ginagawa ng mga totoong tao na gumagawa ng mga desisyon na direktang nakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. Nang pumutok ang iskandalo, napilitang kumilos ang gobyerno. Ang tanong, seryoso ba sila o naghahanap lang ng paraan para pakalmahin ang nag-aalab na galit ng publiko? Noong Hulyo 2025, inamin mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na base sa isang internal audit, marami sa mahigit 10,000 flood control projects na sinimulan mula 2022 ay substandard o non-existent. Nagbitiw siya ng isang matapang na pangako ikukulong niya ang hindi bababa sa 37 mambabatas at opisyal bago magpasko ng 2025. Sa pagtatapos ng taon, 7 pa lang na opisyal ang nakakulong, bagamat may 12 bilyong halaga ng ari-arian na na-freeze. Ang pangakong ito ay nagbigay ng kaunting pag-asa, ngunit marami pa rin ang nagdududa. Bukod sa pangako ng Pangulo, iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nagsimula ng kani-kanilang investigasyon. Ang Commission on Audit, na siyang unang nagbunyag ng lawak ng problema, ay nagpatuloy sa kanilang masusing pag-audit. Ang Office of the Ombudsman naman ay bumuo ng isang 13 miyembrong panel para imbestigahan ang mga kaso. Agad silang nag-utos ng preventive suspension sa 16 na opisyal ng DPWH sa Bulacan na sangkot sa issue ng ghost projects. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga para maipakita na gumagana ang checks and balances sa ating gobyerno, kahit paano. Isa sa mga pinakamahalagang naging resulta ng iskandalo ay ang pagbuo ng isang bagong ahensya, ang Independent Commission for Infrastructure, o ICI. Ang layunin ng komisyong ito ay magkaroon ng isang hiwalay na katawan na magbabantay sa lahat ng proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, mula sa pagpaplano hanggang sa implementasyon. Ito ay isang pag-amin na ang kasalukuyang sistema, lalo na sa loob ng DPWH, ay bulok at nangangailangan ng malaking reforma. Ang pagbuo ng ICI ay isang positibong hakbang, ngunit ang tunay na pagsubok ay kung magkakaroon ito ng sapat na kapangyarihan at kalayaan para tunay na labanan ng korupsyon. Sa kabila ng mga ito, marami pa rin ang nanatiling skeptical. Para sa kanila, ang mga investigasyon at pagbuo ng mga bagong komisyon ay maaring isang palabas lang, isang damage control para ilihis ang atensyon mula sa mas matataas na opisyal na posibleng sangkot. Ang political fallout ay naging mabilis nag-resign si House Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo, at napatalsik naman si Senate President Francis Escudero dahil sa mga alegasyong may kinalaman din sa iskandalo.
Ang mga pagbabagong ito sa liderato ng Kongreso ay nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ng issue. Ngunit ang tanong ay nananatili. Magre-resulta ba ito sa tunay na pananagutan o isang pagpapalit lang ng mga mukha sa kapangyarihan? Hindi na nahimik ang taumbayan. Habang lumalabas ang mga detalye ng bilyon-bilyong pisong ninakaw, ang scandal fatigue o pagkasawa sa mga isyu ng korupsyon ay napalitan ng matinding galit. Simula Agosto 2025, isang serye ng mga protesta na karamihan ay pinangunahan ng mga kabataan ang sumiklab sa iba't ibang panig ng bansa. Ang kanilang mga sandata putik, sira-sirang gulay, at pinturang pula na ibinabato sa mga opisina ng DPWH at ng mga contractor na sangkot sa anomalya. Ito ay isang simbolikong pagpapakita ng kanilang galit at pagkadiri sa dumi ng sistema. Ang mga kabataan na siyang magmamana ng bansang ito ang nanguna sa pagsigaw ng tama na, sobra na. Ang mga protesta ay umabot sa kasukdulan noong Setyembre 21, 2025 sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa Maynila, tinatayang 49,000 hanggang 100,000 katao ang dumalo sa tinawag na Baha sa Luneta at Trillion Peso March. Ang mga lansangan ay napuno ng mga taong may iba't ibang edad at estado sa buhay, lahat ay nagkakaisa sa isang panawagan accountability. Ngunit, ang araw na ito ay nabahiran din ng karahasan. Sa Mendiola, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga rallyista at pulis na nagresulta sa pagkaaresto ng mahigit 200 katao, pagkasugat ng 48 at pagkamatay ng isang rallyista. Ang trahedyang ito ay lalong nagpaigting sa tensyon sa pagitan ng mamamayan at ng Estado. Hindi lang sa kalsada narinig ang boses ng pagtutol. Maging ang mga haligi ng lipunan ay nanindigan. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay naglabas ng isang matapang na pastoral letter na nananawagan para sa moral na pagbabago at pagbabalik ng mga ninakaw na pondo. Ang mga malalaking grupo ng negosyante, tulad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, ay sumali sa panawagan dahil alam nilang ang korupsyon ay sumisira sa ekonomiya at nagpapahina sa tiwala ng mga investor. Maging ang mga universidad tulad ng University of the Philippines at mga unyon ng manggagawa ay naglabas ng kani-kanilang mga pahayag na humihiling ng isang malayang investigasyon at tunay na reforma. Ang nagkakaisang boses na ito mula sa iba't ibang sektor, simbahan, negosyo, akademya, at ordinaryong mamamayan, ay nagpadala ng isang malakas na mensahe sa gobyerno, hindi nakatanggap-tanggap ang business as usual. Ang mga protesta, parehong mapayapa at marahas, at ang mga panawagan mula sa mga institusyon ay nagpakita na ang issue ng korupsyon sa flood control ay hindi na isang simpleng balita lang. Ito ay isang pambansang krisis na tumagos sa kamalayan ng bawat Pilipino, isang issue na nagpabagsak sa tiwala ng publiko sa gobyerno na makikita sa pagbagsak ng satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa 21% noong Nobyembre, isang malaking pagbaba mula sa mga nakaraang buwan. Ngayong Pasko ng 2025, habang pansamantalang humuhupa ang mga protesta at naghihintay tayo sa mga susunod na kabanata ng iskandalong ito, mahalagang pagnilayan natin ang mga aral na iniwan ng baha ng korupsyon. Ang pinakamalaking leksyon, marahil, ay ang katotohanang ang korupsyon ay hindi isang victimless crime. Bawat pisong ninanakaw mula sa pondo ng flood control ay may direktang epekto sa buhay at kaligtasan ng mga Pilipino. Hindi ito numero lang sa isang COA report. Ito ang nawalang bahay sa Marikina, ang nasirang pananim sa Bulacan, at ang buhay na nawala sa isang landslide sa Cebu. Ang korupsyon ay literal na nakamamatay, at ang biktima ay tayong lahat. Ang iskandalong ito ay nagpakita rin ng kapapangyarihan ng kolektibong pagkilos. Ipinakita nito na kapag ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan, ay nagkaisa at ginamit ang kanilang boses, kaya nilang yugyugin ang pinakamatataas na istruktura ng kapangyarihan. Ang social media, na madalas ay ginagamit lang para sa entertainment, ay naging isang makapangyarihang tool para sa pagpapalaganap ng impormasyon at pag-organisa. Ang mga protesta sa kalsada, kasama ang pressure mula sa simbahan at business sector, ang pumilit sa gobyerno na umaksyon. Pinatunayan nitong muli na ang tunay na kapangyarihan sa isang demokrasya ay nananatili sa kamay ng taumbayan. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga investigasyon ay nagsisimula pa lang, at marami sa mga pangunahing sangkot ay malaya pa rin.
Ang hamon ngayon sa bawat Pilipino ay kung paano natin mapapanatili ang pressure at masisigurong magkakaroon ng tunay na pananagutan. Paano natin lalabanan ang scandal fatigue at mananatiling mapagbantay. Ang isang paraan ay ang patuloy na pagsuporta sa malayang pamamahayag at sa mga institusyon tulad ng COA at Ombudsman. Mahalaga ring itulak natin ang mga reformang magpapataas ng transparency, tulad ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga unprogrammed funds at pagpapatupad ng Freedom of Information Law. Sa huli, ang tanong ay bumabalik sa atin, ano ang gagawin mo? Hahayaan na lang ba nating maanod ang isyung ito hanggang sa malimutan na lang, tulad ng maraming iskandalo sa nakaraan? O gagamitin natin ang galit at pagkadismayang ito para itulak ang isang mas malinis at mas tapat na pamamahala? Ang baha ng korupsyon ay nag-iwan ng malaking pinsala, pero nagbigay din ito ng pagkakaon para linisin ang ating sistema. Nasa sa atin kung hahayaan nating bumalik ang dumi o kung sisimulan na nating magtayo ng isang matibay na pundasyon para sa isang bansang hindi nalulubog sa baha at sa korupsyon.